Tabang Ilonggo. Please subscribe. Ayan, welcome back ulit no, sa ating YouTube channel po, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, no, sa lahat nating mga kababayan, no, sa manpanig ng mundo kayo ngayon. Magandang araw, hapon, tanghali sa inyong lahat. So ito po mga kababayan, maawa na kayo. Nananawagan yung mga didilis. Ayan o, nakikita nyo ba yan? People power po na mga didilis sa EDSA. Wow, ang dami. Ang dami nilang vlogger. Dinadaan-daanan na sila ng mga tao. Pero inyo, kung marami kayo dyan. Tingnan nyo yan mga kababayan. Vlogger lang oh. Sila lang mga vlogger naghaharapan. Sila mga vlogger lang nagkwekwentuhan. Pero yan, tingnan nyo. People power daw yan mga kababayan. Vlogger ang nandun. May picture pa ni PBBM oh. Di sila nahiya. Dadaan-daanan sila ng mga tao. Hindi man lang sila pinapansin. Sabihin siguro ng mga tao doon, ay, ano to? Mga baliw ata itong mga tao na to. Ba't nandito sila nagkakalat sa EDSA? Papasikip lang sila sa daanan ng mga tao dyan sa EDSA, mga kababayan. Nandyan pa sila sa overpass. Dyan sa EDSA, mga kababayan, sa taas. Dapat doon sila sa may baba para hindi sila nakaharang dyan, nakaistorbo sa mga dumadaan. Oy, sa mga nagko-comment na mga didilis dyan, puntahan nyo, samahan nyo naman to, yung mga kasamahan nyo na nandun sa EDSA ngayon. Nagpi-people power. Mini people power. Nila sa EDSA. So, 8 minions daw kasi sila eh. Pero sa nakikita mo, wala pa nga 8 minions, parang 3 minions lang eh. O 2 minions. Diba? Tapos, pagsalita sila dyan, puro kasiraan sa gobyerno ang ginagawa. Mga kababayan. Eh, sino ba ang sumisira sa amo nila? Di ba sila lang din? Kasi nga, mga kababayan, wala naman ho tayong naririnig na talagang paninira na ginagawa ng administrasyon, nagawa ni PBBM. Kami, ang paninira nila, binabalik lang namin sa kanila. Kumbaga sila ang umuuna, yung kanilang paninira, binabalik namin sa kanila. Kasi sila ang gumagawa niyan eh. Binabalik na namin sa kanila, mga kababayan. Hindi naman kami talaga yung una naninira. Di ba sila, maglalabas sila ng issue kay PBBM. Ngayon kami naman, nilalabas namin yung mga fake news nilang binabalita. Nilalabas namin yung totoo na sinasabi nila na puro ka-fake newsan ang ginagawa nila sa ating Pangulo. Sino ngayon yung fake news, mga kababayan? Kami pa na mayroon nilalabas na patunay? O yung sila na puro lang pananalita, puro paninira ang ginagawa nila, wala silang patunay? Tulad niyan, yung pulburong video na nilabas nila. 'Di ba? Nilabas nila kay PBBM. Oh. Isa lang yun, mga kababayan, pati yung pin. Naglabas din sila yung pin, ginawa nilang droga. Oh. Naglabas din kami, nilabas namin yung totoo. Mga kababayan, sinisiraan nila ang gobyerno at si PBBM. Inuuto nila ang mga supporters nila. Ngayon, pinapakita namin yung totoo. Ngayon, kami pa ngayon ang fake news. Pinagtatanggol na namin si PBBM. Pinapakita namin yung totoo. Kung ano ang sinasabi nila na paninira sa ating Pangulo, kung ano ang totoong nangyari. Ngayon, kami pa ngayon ang mali. Kahit nakikita nyo yung tama, ang kanila ngayon yung tama kahit mali. Kasi sa isip po ng mga didiles, kahit tama na ho ang ginagawa ng gobyerno, mali pa rin ho sa paningin nila, mga kababayan. Diba, sinasabi nila lagi, asan ang project ni BBM? Ilang taon na, wala pa rin proyekto na natatapos, wala pa rin proyekto na ginagawa. Kasi nga, hindi nyo pinaniniwalaan ang nagagawa niya dito sa bansa. Hindi nyo nakikita, o nakikita nyo naman, ayaw nyo pa rin yan paniwalaan. Diba nga, sabi nyo, yung Pangil Bridge, cutting ribbon lang si PBBM, pero noong 2022, kulang pa pala ng kulang pa ng poste. 'Di ba? Ngayon tinuloy ni BBM. Pasalamat sana kayo eh. Kasi ang sumunod na administrasyon, lahat ng mga proyekto ay itinuloy ni PBBM. Ngayon may sinabi ho si VP Sara Duterte. 'Di ba 'yan? Hindi daw itinuloy ni BBM yung mga build ni Duterte. Natapos ba 'yan? Yung Pangil Bridge, kung hindi itinuloy ni PBBM,
Mga kababayan, ha? Lahat na iniwan ni Duterte na walang pondo, hinanapan pa ng pondo ni PBBM para maituloy ang proyekto na naiwan niya. At lahat yun tinuloy niya. Walang pamumulitika ang ginawa ni PBBM kasi ang sabi ni PBBM, ang gusto niya mapagaan ang buhay ng mga Pilipino. Lalo na kapag ikaw ay nagbabiyahe, mapagaan ang pagbiyahe ng mga motorista. Mga daan, tulay, lahat yan, mga kababayan, itinuloy ni PBBM. Ewan ko na lang talaga kung anong pahayag ni VP Sara Duterte na hindi daw itinuloy ni PBBM. O talagang katulad na talaga sila ng mga supporters niya. Kahit may nagagawa, wala pa rin nagagawa. Diba? Tsaka, meron ba kayong nakita na hindi itinuloy ni BBM ng mga proyekto ni Duterte? Ito, matanong ko kayo mga didiles. Ilatag nyo dito yung natapos na proyekto ni Duterte noong panahon niya. Kasi 7 trillion inutang ha. 7 trillion ang inutang niya. O, anong proyekto ang natapos niya? Yan, Binondo Bridge. Donation pa ng China. Yan lang ang alam ko na natapos niya. Manila Bay, ano nangyari? Wala pa rin hanggang ngayon. Natapos ba yan? Hindi. Ang CR, ang tagal nang tapos yan. Anong nangyari dyan? Pending. Hindi pa rin turn over. Bakit? Anong nangyari dyan? Diba? Panahon pa nila yan, tapos na. Mag-election pa lang nun, tapos na yan. Yung CR na yan. O anong nangyari dyan? Palamuti. Palamuti sa Manila Bay. O. Tapos sasabihin nyo, wala nagagawa si PBBM. Sabi niyo, pinapabayaan yung Manila Bay. Hanggang ngayon po, malinis po ang Manila Bay. Dahil tuloy-tuloy po ang paglilinis ng DNR dyan. Pinapanatiling malinis. Kung pinabayaan na yan ni PBBM, ano na kaya itsura niyan? Nung dinaanan lang ng bagyo yan, tabak na yan ng basura. Diba? Dahil nakikita ni PBBM, napapakinabangan ng tao. Kaya, kung ano napapakinabangan ng tao, tinutuloy niya yan. Kasi alam niya na makakatulong sa mga Pilipino. Ganyan naman dapat eh. Kaso kayo lang kasi. Awan ko kung ano nang isip niyo eh. Kung saan na ba napupunta isip niyo. Sa confidential na ba? Kasi parang iba na talaga ang isip ni Vice President Sara Duterte ngayon. Dahil sa confidential fund, kung ano-ano na lang binibitawang salita sa ating Pangulo, pagbabantaan, tatakutin, akala niya naman matatakot niya ang isang Marcos. Wow. Ang lupit eh, no? Akala niya siguro ganun-ganun lang si PBBM porque mabait si BBM. Kaya niya nang takutin. Naku, mga kababayan, Marcos yan. Eh, si Carbonell nga, niyaya nga kayo, duelo eh. Bakit hindi nyo pinatos yan? Sumatapang kayo. Si Carbonell, nagyayaya, naghahamon. Ni isa sa inyong mga Duterte, hindi man lang nga pumalag eh. Ayun talaga, kakain ng tapang yun. Pumatapang kayo. Mga Duterte. Pumatapang kayo, mas matapang yun. Kakain ng tapang yun. Diba? Niyaya pa kayo sa luneta, di naman lang kayo simipot. Diba? Ito naman mga kababayan, sabi daw nila, sabi ng mga supporters ng Didiles, sabi ng mga Didiles, calling of Bisaya zero vote, ani mga tao kay walay ayo kawatan. Mindanao Relief Project hindi na pinunduhan ng Marcos administrasyon. Ngayon, alam nyo, mga kababayan, huwag kayong tumingin sa present lang ngayon. Tingnan nyo yung past. Tingnan nyo yung past administrasyon. Dahil sa panahon niya pa, wala na yan. Walang budget niyan sa panahon pa ni Duterte. Hindi lang sa panahon ngayon ni PBBM. Ngayon, magkakaroon na sa kay PBBM. Nung panahon nila, umatras, no? Ang babudget sana na China diyan sa railway project na yan.
Umatras yung China dyan, mga kababayan, sa railway project na yan noong panahon ni Duterte. At ngayon, dahil si PBBM magaling, maraming kilalang bansa, maraming kaibigan na bansa, inoper ngayon sa ibang bansa. Sino ang magpopondo na bansa? Mga didiles, natuloy po yan ha. Hindi ho totoo yung sinasabi nyo na hindi itutuloy ni PBBM ang railway project. Ito, pakinggan nyo to mga kababayan. Pakinggan nyo to. Ito, may paparinig ako sa inyo para siyempre matauhan itong mga didiles na sinasabi nila, no, na hindi daw pinundahan ni PBBM ang railway project, mga kababayan. Ito, pakinggan nyo to ha. Nakalipas na administrasyon ang walang pondo ayon sa Department of Transportation. Kabilang dito ang Calambatu-Bicol Railway Project na nagkakahalaga ng 142 billion peso contract, Clark to Subic na nasa 51 billion pesos at Tagum Davao-Digos na nasa 83 billion pesos. Ano to ha? Ito yung past administrasyon na umatras ang China, mga kababayan. Ito yun yung past administrasyon Ayan, tuloy natin. Ayon kay DOTR Undersecretary for Railways Cesar Chavez, umurong ang China para pontuhan ang mga naturang proyekto. Ang totoo niyan. Narinig nyo? Umurong ang China para punduhan ang mga proyekto, lalo na ang railway project sa Mindanao. O yung mga didiles, o mga Bisaya na sinasabi ninyo dyan. Nung panahon pa ho ng tatay ninyo, umurong na ang China dyan. Kaya wag yung sisihin si PBBM. Pero ngayon, nag-aalok na si PBBM, no, sa iba't ibang mga bansa. Kasi alam natin, maraming kaibigan si PBBM. Hindi kasi pala away po ang Pangulo natin. Hindi pala away ang Pangulo natin. Kaya tiyak, talagang merong kukuha niyan at hindi na ho China. Sana nga, Japan na lang Diba? Tulad dyan sa LRT extension, diba? Japan, talagang quality po ang Japan, mga kababayan.